Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig muli mga kaibigan. Kami po ang inyong lingkod, Pastor Ner Caranza. At Melo Anademong. Nag-aanyaya na samahan niyo kami sa loob ng 30 minuto sa ating talakayan, sa atin pong kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan, at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Binabati natin ang ating mga tagapakinig, Melo. Hello po! Special na pagbati, Pastor Ner, kay Narcar S. Hernandez ng Mulawin, Tanza, Cavite. Oh, nandyan lang sa kapitbahay natin, ano? Yes po, nawa po ang inyong pakikinig ay mag-akay sa mas masagana at lumalagong pamumuhay. Nais po namin kayong padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia, or kung meron po kayong mga katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or i-text ang inyong kompletong pangalan at kompletong address sa 0917-5643-777. 0917-5643-777 or sa 0919-0001-777. 0919-0001-777. Ang ating pong toll-free number for our friends abroad or na mga nasa probinsya, maaari kayong tumawag ng libre. I-dial nyo lang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Kami po ay masusubaybayan nyo rin on Facebook. Ang ating pong Facebook page /AWR Luzon, Philippines. At para po sa mga nagnanais ng additional Bible study resources, you may visit bibleschools.com/Central Luzon. May mga Bible study guide po ito na para sa adult at meron din pong para sa mga bata. Sa atin pong pagpapatuloy sa buhay pamilya, makakasama pa rin natin si Sir Kadapan sa paksang Mga Anak, Pamanang Galing sa Diyos. Si Sir Kadapan ay isa pong batikang tagapayo at Pastor Der, ngayon ay tatalakayin po sa atin kung paano mag-instill ng mga aral, mga values sa ating mga anak. Kasi Pastor Ner, minsan ay sinasabi lang natin ito pero nagtataka tayo bakit hindi natin nakikitang ipinapamuhay or sinusunod ng mga anak natin. Tama. So, Pastor, ngayon pag-uusapan natin paano ba natin ito ipapasa sa kanila such that talagang habang lumalaki, mananatili sa kanila. At ito ang pangunahing responsibilidad ng mga magulang. Dito makikita kung paano tinuruan ng magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng gawing makikita sa kanila pong mga supling. Tama ka dyan, yan Pastor po ang Ner. ating pag-aaralan. Sa pagpapatuloy naman ang ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos, makakasama natin ang isang panibagong panauhin upang talakayin ang isang bagong paksa, binyag sa Biblia. Makakasama po natin si Brother Mario Palaya. Si Brother Mario Palaya po ang Director ng Publishing Ministry dito sa ating North Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventists. Dadako na tayo sa ating buhay pamilya. Tayo po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon sa kanyang patuloy na pagbibigay tiwala ng buhay sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Narito po ang sinasabi ng Kawikaan 22:6. Ang sabi, "Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hiwalayan." Opo, mga minamahal na mga magulang, mga kaibigan, tunay ang isinasaad ng banal na kasulatan na dapat turuan natin ang bata sa dapat niyang lakaran, sapagkat kapag sila po ay tumanda, hindi po nila ito hihiwalayan. O ngayong araw na ito, mga kaibigan, ibig ko pong ibahagi sa inyo ang isang tula na ang pamagat ay, ang bata ay nabubuhay ayon sa kanyang natutuhan.
Ang batang laging pinipintasan, lumalaking ang napupunay kamalian. Ang batang lumaki sa gitna ng pag-aaway, namumulat, saan po? Sa alitan. Kaya, mga minamahal na mga magulang, kapag kayo po ay hindi nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan bilang mga mag-asawa, ay huwag na huwag po ninyong ipakita na kayo ay nag-aaway sa harapan ng inyong anak. Sapagkat ano po, ang batang lumaki sa gitna ng pag-aaway, ito po ay namumulat sa alitan. Kung lumalaking pinagtatawanan, siya po ay magiging kimi. Ibig sabihin po ay nade-develop sa kanya ang tinatawag nating inferiority complex. Yan po ang nangyayari. Ang pinalaki sa kahihiyan, ano po ang wika? Walang madarama kundi pawang sumbat. Kung lumaki naman sa pagpaparaya, matututong magtiis. Ang batang nabubuhay sa magandang halimbawa, nagkakaroon ng sariling tiwala. Ito po yung tinatawag nating isa sa paraan ng pagiging pagpapalaki ng mga anak na modeling. Kung pinupuri ang bata, matututo siyang magparaya sa iba. Kung maganda ang trato sa kanya, magiging makatarungan siya sa kapwa. Kung tiyak sa ikinabubuhay, magkakaroon siya ng tiwala sa kinabukasan. Kung siya ay sinasangayunan, hindi siya magiging mapagbalat kayo. At kung ang bata ay tinatanggap at minamahal, makikita rin niya ang pag-ibig sa kanyang kapwa. Mga minamahal na mga kaibigan, mga magulang, masasabi natin na mahalaga ang mga bata bilang miyembro ng pamilya, bilang mana mula sa Panginoon, na sila po ay nararapat na tumanggap ng tamang turo. At bilang mga Kristiyano, tayo po ay naniniwala dito. At bilang mga Adventista, tayo po ay naniniwala dito sapagkat ang layunin po natin ay maibalik ang nawawalang wangis ng Panginoong Diyos sa tao. Mga minamahal na mga kaibigan, mga magulang, nawa sa seryeng ito ay atin pong bigyan ng pansin ang ating pagpapalaki sa mga bata na dapat po nating turuan ayon sa banal na kasulatan. Muli, magandang araw at patuloy tayong pagpalain ng Panginoong Diyos sa muli nating pagkikita sa serye ng ating pag-aaral. Ganun pala po yun, mga kaibigan, mga magulang. So, simula pa lang, habang maliit pa yung anak natin, yung parang akala natin ay hindi pa nila ito nauunawaan, sinisimulan na natin ang pagtuturo. At Pastor Ner, yung pagtuturo, hindi lang pala po ito sa salita, talagang dapat nakikita ito sa atin. Yes, minomodel natin ito sa kanila. Sapagkat kapag minomodel, nakikita nila ito, mas natatatak, mas natatanim po ito sa kanila. Maraming salamat, Sir Ray Cadapan. Kung meron po kayong mga katanungan or kung ano man po ang gusto ninyong iparating sa amin or nais niyo pong makatanggap ng mga aklat na atin pong ipinamimigay, mga aralin sa Biblia, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or i-text po ang inyong kompletong pangalan at kompletong address. Kompletong address po para masiguro na makakarating sa inyo itong mga aklat at aralin sa Biblia. Ito po ang ating mga numero: 0917-564-3777, 0917-564-3777, or 0919-0001777, 0919-0001777. Ang atin pong toll-free number for our friends abroad or in the provinces, maaari kayong tumawag ng libre. I-dial nyo lang po ang 1-800-132-20196.
1-800-132-20196. Sa ating po mga kaibigan na nag-follow na sa ating Facebook page, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po itong ating Facebook page, /AWR Luzon, Philippines. Maaari din po kayong mag-iwan ng mga comments dyan sa comment box. Kung nais nyo naman pong magpadala ng email, maaari nyo pong isend sa connect@adventist.ph. At para po sa mga karagdagang Bible study resources, you may visit bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahaging ito ay mapapakinggan po natin ang isang makalangit na awitin. Pag-ibig mong tambing, ako'y patulinin. Kung sa iyo ang dahil, tinig ko'y paawitin sa hari kong darating. Ang pag-ibig ko, Jesus, sa'yo'y ibinubuhos. Sarili ko'y iyo na magpasawalang hangganan. Magpasawalang hanggan. Ang buhay ko'y tanggapin, ngayo'y inihain. Ang kamay ko'y kinusin ng pag-ibig mong tambing. Ng pag-ibig mong tambing. Buhay ko ay tanggapin. Maraming salamat sa napakagandang mensahe ng awit na ating napakinggan. Tayo po ay natutuwa at ang mga mensaheng ito ay sana'y magdala sa atin ng patuloy na pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Amen. At sa atin pong pagpapatuloy, nais po naming ipakilala ng bahagya ang atin pong panauhin ngayon na magtatalakay. Si Brother Mario Palyaya ay siya pong patnugot ng Publishing Ministry sa North Philippine Union Conference. Nagpapasalamat tayo na binigyan niya ng panahon ang ating pag-aaral ngayong hapon at sa mga susunod na araw. Ipagkaloob natin ang panahon kay Brother Mara Palyaya. Mga kaibigan, inaanyayahan namin kayo na patuloy tayong mag-aral sa salita ng Diyos. At sa mga nakaraan nating pagtatalakay ay nalaman natin na lahat ng bagay ay sambahin ng Diyos. Ngunit bakit? Sabi niya, bakit hindi si Buddha o si Confucius o iba pang Diyos? Ang ika-4 na kabanata ng Apokalipsis ay nagsasabing dapat nating sambahin ang Diyos ng dalawang bagay. Unang-una ay dahil siya ang naglalang sa atin. At ito ay nagpapahayag sa napakalang bagay na pagsaalang-alang ng araw ng Sabat. Napag-aralan natin. Iyon ngunit ang 5 kabanata ng Apokalipsis ay ating makikita ang patuloy
na pagtatalakay ng isa pang kadahilanan kung bakit ang Diyos ay kinakailangan nating sambahin. Sa Apokalipsis 5 hanggang 6, ito ang kanyang sinabi. Narito ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David ay nagtatagumpay, at nakita ko sa gitna ng luklukan ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay. Patuloy na pagbanggit ng Apokalipsis 5 versikulo 9, ito ang kanyang sinabi. At sila'y nangangaawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ang iyong dugo, ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Mga kapatid, ang pangalawang kadahilanan kung bakit nating sambahin ang Diyos ay dahil siya ay namatay upang tayo ay iligtas. Isang napakahalagang bagay na ating tingnan sa kanyang kamatayan. Ang kordero ay si Jesus na namatay para sa atin. Ang luklukan ay nangangahulugang pamamahala at ang katotohanan na siya ay nakatayo ay nangangahulugang natapos na niya ang isang bagay na totoong mahalaga na may kinalalaman sa kanyang pagkahari. Nangangahulugan ito na kompleto na niya ang kanyang gawa. Namatay para sa atin ang kanyang dugo na nagdanas dahil sa ating mga kasalanan. Ang sabi niya, bumangon muli sa libingan upang bigyan tayo ng buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng isang bantayog sa kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay, at ang bantayog na yon ay ang simbolo ng binyag. Mga kapatid at mga minamahal, napakahalagang bagay na tinan natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, nagsasagisag ng paglibing, at ito, yan din ang mangyayari pag tayo ay mabinyagan. Kapag ang isang tao ay umalis sa kanyang mga salitang pamamaalam ay madalas na mahalaga. Hindi sasalang tiniyak ito ni Kristo. Bago pa man siya bumalik sa langit ay sinabi ni Jesus ang ilan sa pinakamahalagang bagay, ang salita sa kanyang mga alagad. At ito ang kanyang huling komisyon sa kanila. Sa Mateo 28, versikulo 19 hanggang 20, ito ang sinabi, ang lahat ay kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang komisyong itong ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ay meron ding talata ng Biblia na nagbigay din ng otoridad. Ito ay masusumpungan sa Apokalipsis 13. Makikita natin ang dalawang halimaw na nagbigay din ng otoridad. Sa unang halimaw, sa talatang 1 hanggang 2, ang sabi niya, ang dragon ay ibinigay sa hayop ang kanyang otoridad. Ngunit, iyon ay isang huwad na otoridad. Bakit? Ang Diyos ay binigay na lahat ng otoridad, ang kapamahalaan sa kanyang anak na si Jesus. Kaya nga't huwad ang pagbigay otoridad ng dragong ito dahil ang Diyos mismo ay ipinagkaloob na lahat ng kapamahalaan kay Jesus. At sa lahat naman ng ito ng kapamahalaan, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad na humayo at bautismuhan ang mga tao. Tiyak mga kaibigan, ito ay mahalaga. Ang bautismo ay 80 beses na binabanggit sa Bagong Tipan. Ngunit ang mga tao ay nalilito sa simpleng kahulugang seremonyang binyag na binigay ng ating Panginoong Hesus.
Bakit? Marami ang mga katanungan. Anong mga kanilang mga tinatanong? Ang katanungan sapagkat kakaiba ang pamamaraan ng pagsagawa ng kapuhunan ng mga pagbibinyag. Ang tanong, paano dapat mabinyagan ng tao? Sa pamagitan ba ng pagbuhos o pagwisik o paglubog? At kailan dapat binyagan ng isang tao? Bilang sanggol o sa edad na siya ay maaring magpasiya ng kanyang sarili? Ano ang kahulugan ng bautismo? Bakit ibinigay ito ni Jesus sa atin? Kinikilala ba ng Diyos ang anumang anyo ng bautismo? Maraming mga katanungan, mga kapatid, na kinakailangan nating bigyan ng kaukulang kasagutan. Pero napakalaga na tinan natin kung ang Diyos nga ba ay nagbigay lamang ng isang uri ng binyag. Tinan po natin ang sinasabi ng aklat ni Pablo sa Efeso 4:3 hanggang 5. Anong sinabi ni Pablo? Ang sabi niya, nagsisikap na napanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw na lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Sabi niya, ang Biblia ay nagsasabing may isang bautismo lamang. Hindi ba? Kung gaano katiyak na may iisang Panginoon, iisang pananampalataya lamang, nag-iisang Diyos na ating sinasamba, kaya sinabi ng Biblia, mayroon lamang isang uri ng bautismo. Mga kaibigan, ang Biblia rin ang nagsabi na hindi nagsasabing isang beses lang tayo mabinyagan. Hindi ba? Ang sinabi nito ay isang uri lamang ng bautismo na kinikilala ng Diyos. At ang iglesia ay isinasagawa ang isang uri lamang ng pagbautismo sa mahabang panahon. Sa mahabang panahon ng ating Panginoong Hesus, hanggang sa siya ay umakyat sa langit, merong kasaysayan na nagsasabi sa atin na ito ay mahigit 500 taon lumipas bago ang ibang uri ng bautismo ay sinaalang-alang, maliban doon sa isinagawa na itinuro ni Juan at ni Jesus. Yun ay bautismo sa pamagitan ng paglulubog sa ilalim ng tubig. Kaya ang bautismong itinuro ng ating Panginoong Hesus at ni Juan sa kanilang kapanahunan ay paglulubog sa tubig. Kaya nga't kung tatanungin natin, ang sanggol, pwede bang mabinyagan? Mga kapatid, ang sinasabi ng ating leksyon ay ang sanggol ay hindi kinakailangang mabinyagan dahil wala pa sa tamang edad na kanyang pagpapasya. At hindi rin siya makalusong sa tubig dahil siya nga ay sanggol pa. Kaya't mga kaibigan, sa isang salita, dahilan sapagkat ang salitang bautismo ay nagsasabing ang kahulugan ng bautismo ay nasalin mula sa Grego. Ang ibig sabihin ay inilibing o inulubog. Ang ibig sabihin ng salitang bautismo ay to immerse, ilubog, o to submerge something, lumubog ng isang bagay. Nangangahulugan ito ng paglusong sa tubig. Hindi ito isang salitang pangrelihiyon. Ito ay isang pangkaraniwang salita. Ginagamit nila sa salitang ito sa kanilang araw-araw na buhay. Kaya nga't noong panahon ng ating Panginoong Hesus, pagka noon ay may nabinyagan, ang kanilang pagbabanggit lamang ay ang paglubog ng tao. Pero ating alalahanin mga kapatid na ang kahulugan ng pagbinyag ay ang paglulubog. Ang ibig sabihin ay na ang paglulubog sa tubig, yan lamang ang binabanggit ng Biblia ng pagbinyag. Madaling isipin ang dahilan ng bautismo sa Biblia na tumatagal ng ganoon na lamang kahit nasa Roma. Nakita mo ang wikang Grego at kultura ay lumaganap sa buong mundo ng mahabang panahon matapos si Jesus ay pumunta sa langit.
imposibleng gamitin ang anumang iba pang anyo ng binyag dahil alam ng lahat ng ibig sabihin ng salitang binyag ay ilubog. Alam mo ba na ito'y isang nakakatuwa at makabuluhang katotohanan na sa mga bansang Grego hanggang ngayon ang binyag ay sa pamamagitan ng paglubog. Mga kapatid at mga minamahal, noong kapanahunan, kahit doon sa iglesia ng Grego o sa kapanahunan ay ang iglesyang Grego nagbabautismo sila sa pamamagitan ng paglulubog dahil alam nila ang kahulugan ng salitang binyag o bautismo. At imposibleng linlangin sila tungkol sa kahulugan ng binyag. Mga kapatid at mga minamahal, napakainam na dapat nating alalahanin ang binyag ay ang nangangahulugang paglinis at pagpapatawad ng ating mga kasalanan. At mayroon lamang iisang uri ng binyag na itinuro sa atin ng kasulatan. Yan ay paglubog. Sa susunod nating pag-aaral, mga kapatid, tatalakayin natin, titinan natin ang isang bagay na napakalagang paksa patungkol sa binyag. Kaya nga't inaanyayahan namin kayo na patuloy na subaybayan ang programa ng Tinig ng Pag-asa. Maraming salamat po. Maraming salamat sa naging pag-aaral natin ngayon sa banal na kasulatan at natutunan natin na ang bautismo ay bahagi ng mahalagang tagubili ni Kristo sa mga alagad sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ito ay isang mahalaga at solemning seremonya na dapat maranasan ng isang sumasampalataya. Pangalawa, mayroon lamang isang uri ng bautismo o binyag na binabanggit sa Biblia at mula mismo sa salitang ginamit upang ilarawan ito, ito ay nangangahulugang paglulubog. Amen. Walang ibang paraan na ibinigay ang Biblia tungkol sa bautismo kundi ang paglulubog. Pangatlo, ang paraan na ito ng pagbabautismo ay siyang paraang ginamit ng unang iglesia mula sa panahon ni Kristo hanggang sa mahigit 500 taon pagkatapos na siya ay umakyat sa langit. Kaya kung may naging pagbabago ayon sa ating pag-aaral at paano ito nabago, ano ang mga dahilan ng pagbabago, yan ang ating patuloy na tutuklasin sa mga susunod nating pag-aaral sa pangunguna ni Brother Mario Palyaya. Kaya sundan po ninyo kami bukas sa ganito pa ring oras at himpilan. Yes po mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan or nagnanais po kayo na mag-aral pa ng mas malalim ng banal na kasulatan, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Doon naman po sa mga nagnanais na makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia, maaari din po kayong mag-communicate sa amin. Ito po ang ating mga numero, 0917-5643-777, 0917-5643-777, or 0919-0001-777, 0919-0001-777. Ang atin pong numero para sa mga kaibigan natin na nasa labas ng Metro Manila, mga nasa probinsya o nasa ibang bansa, pwede rin po kayong tumawag ng libre. Ito ang ating toll-free number, 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. Or, i-like nyo po ito, i-follow at i-share sa inyong mga friends, /AWR Luzon, Philippines. Kung nais nyo pong mag-send ng email, ang ating email address, connect@adventist.ph. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin natin muli ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "O, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang mga salita sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli at di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Bukas po muli,